kasaysayan ng wikang pambansa noong panahon ng Kastila. Noong ika-15 at 21, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas kung saan nagdala ng sinaunang Espanyol na salita. Noong ika-1565, pagtatag ng Cebu City ng mga Kastila sa Pilipinas. Taong 1593 ay itinatag ang Universidad ng Santo Tomas. Itinuturing itong pinakamatandang universidad ng Asya. Ipinagtatagubilin nito ang pag-aaral sa mga wika, kasama ang mga wika ng mga katutubong Pilipino. Alam niyo ba na noong 1620 ay ang pagsasalin ni Francisco Blancas de San Jose sa wikang Tagalog? Noong 1754 ang paglalabas ng unang Tagalog ng wika na pinamagatang ang bayan ng Katuiran ni Manuel Bernabé. Ito nang nangyari noong 1837, pagkakatatag ng Liceo Artístico y Científico de Manila, isang paaralan na nagtuturo ng sinikatagham sa pamamagitan ng Espanyol. Noong taong 1863, pinalabas ang unang pambansang pahayagan na La Esperanza. Noong 1887 ay ang pagtatag ng KKK. Ito ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay isang revolusyonaryong samahan na naglalayong makamit ang kalayaan mula sa mga Kastila. Sila ay gumamit ng wikang Tagalog para sa kanilang mga dokumentaryo. Noong 1876, ang pag-aalsa ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila at ang pagsilang ng katipunan ni Emilio Jacinto na isinulat sa salitang Tagalog. Noong 1877 ang pagkakatatag ng Instituto de Mujeres, isang paaralan ng mga kababayan na nagtuturo ng mga asignaturang pang-Kastila. Noong 1935, formal na pagtanggap ng konstitusyon na kung saan itinatag ang Filipino bilang wikang opisyal ng Pilipinas.